Hi guys, kamusta na kayo lahat? So welcome back to my YouTube channel, Annalyn Tapa. So kung bago lang kayo guys sa aking YouTube channel, ako nga pala si Annalyn Tapa. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Nag-upload ako guys ng mga video tips, video tutorial nang sa ganun ay ma-share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. So today guys, ang topic natin for today, bibigyan ko lang kayo guys ng advice at saka tips at saka encourage ko kayo na pagiging consistent guys ay isa sa key para maging successful tayo dito sa YouTube. So upload lang kayo ng upload ng videos guys, quality videos, kasi guys the more na mag-upload kayo ng mga videos, so sinabi ko nga magkakaroon kayo ng ideas at magkakaroon kayo ng maraming ideas na at kung malalaman nyo kung ano ba yung patok, ano ba yung gusto ng mga viewers nyo, mag-experiment kayo kung ano yung video na maraming views at saka doon nyo galingan guys. Halimbawa sa akin tutorial, so dati nag-upload ako guys, sabihin ko sa inyo guys, i-share ko sa inyo yung aking experience, my real experience about sa pag-start sa YouTube channel. So itong aking channel guys, ginawa ko ito 10 years ago. Pero hindi ako nag-upload ng videos kasi minsan 'di ba kapag manood tayo ng mga videos or mga movie, kailangan natin mag-login dito sa YouTube, 'di ba? Gagawa tayo ng Google account para makapag-login din sa YouTube para marami tayong kapag may search tayo. So, hindi ko alam na dito pala sa YouTube is pwede kang kumita na free lang, 'di ba? Wala kang kapital. So, yung kapital mo lang is yung pag-upload ng videos, paggawa ng mga content. So, syempre guys, hindi naman sa di ba ngayon sa panahon ngayon, kailangan natin ng extra income bukod sa ating salary, di ba? Or kung nagtatrabaho kayo or housewife, mga housewife kayo guys na gusto niyo may extra income, or mga estudyante na para may extra income kayo pangbili ng mga project, di ba? Para hindi na kayo hingi sa inyong parents. So, nag-search ako guys, hindi ko na-expect yun kasi dati, di ba, parang hindi pa yung mga social media account, social media account, hindi pa masyadong yung dati, pero nag-exist na itong YouTube guys. So, minsan pa wala akong magawa, nag-research ako kung paano ba kumita ng extra income. So, lumabas doon na gumawa ng channel sa YouTube. Tapos, mayroon ba talagang kita sa YouTube? May mga nag-search ako. So, mayroon. At kaya pala guys, yung iba, hindi na nagtatrabaho, di ba? Kapag marami ka ng subscribers, marami ka ng mga na-upload na videos, quality videos, at kilala ka na, I mean, yung video mo, yung channel mo is kilala bilang isang, halimbawa, tutorial, bilang isang nag-a-advise ng mga kung ano ba yung mga problema, mga motivational quote, di ba? May mga ganung channel, or yung sports, di ba? Mga nag-upload ng mga basketball, about sa mga sports guys, or comedy yung iba gusto nila na yung stress nila, naghahanap sila ng channel na matatawa sila, yung mga funny videos. So, sabi ko, paano kaya i-try ko kaya na mag-upload ng videos. So nag-start ako guys mga 2021. So nag-start ako mag-upload ng videos. Tapos na search ko doon kung paano ka ma-monetize. So kung alam niyo na guys, 'di ba? Para ma-monetize yung channel niyo is dapat meron kayong 1,000 subscribers at saka yung 4,000 watch hour. So dapat ma-reach niyo 'yun para ma-monetize kayo. Kasi isip-isip ko paano ko ito ma-monetize? I mean, paano ang hirap abutin itong requirements ni YouTube. So, nag-search ako kung paano. So, pwedeng mag-join sa mga group na sub-to-sub, ganun. Tapos yung mga iba kong mga friends, mga iba kong kamag-anak, minessage ko na mag-subscribe. Pero dapat pala guys, hindi ko ginawa yun na i-message sila. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi yung ibang friends at ibang relatives natin, hindi naman talaga magsusupport. At kung mag-support man sila, okay, mag-subscribe sila, yung mga friends natin, o yung mga tao minessage natin. Pero kapag mag-upload tayo ng videos guys, hindi naman sila interesado sa manood ng videos natin, hindi sila interesado, kaya useless lang din. So, alam niyo kung bakit na-realize ko na dapat mag-focus kayo sa content na quality, na nakakatulong kayo sa iba, na solve yung problema ng iba dahil sa video nyo. Halimbawa sa akin, kasi more in tutorial ako. So, di ba may mga naghahanap kung paano mag-edit ng videos, paano gumawa ng thumbnail, paano maglagay ng mga YouTube banner, at iba pa guys. So nakakatulong yung aking videos. Pero balik tayo doon guys sa pag-start ko ng YouTube channel. So, meron akong nakilalang friend guys na
nung panahon nun, 2021, mayroon na siyang channel, So, hindi ko na lang banggitin guys kung sino yun, basta friend ko siya, at babait siya, ka-close ko, at nagkatrabaho din kami. So, sabi niya, kasi ako guys, more in positive vibes ako. Gusto ko yung mag-focus sa sariling life natin, kung paano ba ma-motivate yung sarili natin, kung paano pa ma-improve yung ating sarili, mag-focus tayo sa goal natin, hindi yung usapan yung mga ibang tao, buhay ng ibang tao. So, ayoko yung ganun guys. So, yung friend ko na yun na nakasama ko sa work, sabi niya, alam mo, Ana, may vlog ako. So, i-subscribe mo yung aking YouTube channel. Natuwa ako. Sabi ko, talaga? Tapos, kasi sabi ko, meron din akong channel at gusto kong mag-start. Pero, ginawa ko yung channel ko na yun 10 years ago, pero hindi ako nag-upload. So, paano ba? Patingin nga ng channel mo. Then, nung chinya ko yung channel niya, at na-miss ako kasi, nakikita ko siya nagsasalita, nagbo-vlog, at meron na siyang mga followers, may mga nag-iwan na ng mga comments doon sa kanyang comment section. Then doon ako na-encourage guys na mag-start. Sabi ko mag-start na talaga ako, bahala na mag-start ako kasi kung kaya niya, kaya ko rin. So, ang ginawa ko, kung ano lang yung maisip ko guys na content. Halimbawa pag nagluluto ako, binibidyo ko yun, nag-cooking tutorial ako. Tapos di ba ako marunong mag-edit nun, as in, hindi ko pa alam. Pero porsigido talaga ako na mag-start kasi parang nakakuha rin ako ng ideas doon sa friend ko. At sabi ko kung kaya niya nga, kaya ko rin. So, kailangan kong mag-start na talaga ngayong 2021. Pagkatapos ng pandemic. So, kapag lumabas kami, binibidyo ko yung vlog namin at ina-upload ko, unti-unti. At saka, napapansin ko lang ding interesado. Pero hindi ako nawala ng pag-asa guys. Nag-research talaga ako kung paano ba mag-grow yung channel natin. Lalo na kapag nag-start pa lang tayo mag-vlog. So, may mga nakikita akong mga ibang content creator na yun nga ina-advise nila dapat mag-focus, maging consistent, at dapat may niche, at yung video mo dapat quality content na makatulong sa iba or sa mga viewers. So, iwasan mo na mag-vlog ng yung mga about sa sarili mong vlog, personal vlog, kasi walang interesado manood nun. At saka in-apply ko yun guys. Then, mahilig naman talaga kasi ako guys sa tutorial sa pagtuturo. So, nag-aral ako paano mag-edit, at sinishare ko hanggang sa mga may napapansin ko, may mga nag-subscribe na sa akin, at may mga nag-iwan na ng comment, paunti-unti. So, natutuwa ako guys, at sabi ko sa sarili ko, ganito pala. So, ipagpatuloy ko, lalo kong ginalingan kung paano mag-share ng mga ideas about sa editing. At saka yung friend ko na yun guys, is hindi siya naging consistent. Kasi nung time na yun, mayroon na siyang subscribers, pero hindi pa rin siya monetize. So, ako talaga guys, nagpursige ako, patuloy pa rin, hindi ako nawala ng pag-asa. At hindi na ako nagbibig sa mga mini-message ko na, uy, subscribe mo naman ang channel ko, ganito. So, hindi ko na ginawa yun. So, kung magustuhan talaga nila ng kusa yung channel ko, kahit sino pa yun, hindi ko kilala, basta nagustuhan nila, na-appreciate nila yung mga in-upload kong mga video editing, mga about sa paano gumawa ng thumbnail, paano gumawa ng profile picture sa YouTube, lahat guys. So, nagpapasalamat ako at hindi na ako nag-message, nagmakaawa sa mga friends kong na iba, sa mga kilala ko na i-subscribe. Kasi wala rin useless talaga guys. Hindi rin nila papanoorin yung mga videos mo. So, hanggang sa tumaas yung aking subscribers guys, at meron akong yung mga nag-iwan ng comments na nagpapasalamat sa mga ginawa ko, sa mga sinishare kong videos about editing, at natuwa rin ako guys, at least nakatulong ako at na-appreciate nila. Na-appreciate nyo. Thank you guys. Alam ko nanonood kayo ng mga videos ko about editing, so thank you so much sa support. So guys, naging consistent ako sa pag-upload ng videos kahit busy ako. Naglaan talaga ako ng time para makapag-upload, at consistent talaga yung aking niche ng pag-share ng mga ideas, tips. So hanggang sana monetize ang channel ko guys. At yung isa kong friend na yung naunang gumawa ng channel, so hindi siya consistent guys. Kaya minsan sinasabihan ko, bakit nag-stop ka na? Ikaw pa naman yung inspirasyon ko. Kaya ako nagpatuloy sa pag-vlog. So bakit ka minto? Kasi sabi niya napagod daw siya, marami daw siya ginagawa. So hanggang yung channel niya is napabayaan niya guys. At lagi ko pa rin siyang in-encourage na ipatuloy. Kasi marami na rin yung subscriber niya, at na-monetize na rin siya, pero hindi talaga siya naging consistent. Kasi alam niyo naman guys, diba, kung hindi ka talaga mag-focus sa goal mo, o hindi mo talaga tutuhanin kung ano ba yung gusto mo, so hindi mo talaga matutupad guys. Kaya kapag pursigido talaga kayo guys na ma-monetize, na magiging isang magaling na content creators, so ipatuloy nyo lang yan guys. So dapat focus kayo, at consistent talaga kayo guys, mag-focus kayo kung ano yung goal nyo, at marating nyo yan guys. So sa akin, paunti-unti, hindi ko alam kung sino nang subscribe sa akin. So may mga nag-iwan ng comments. So thank you so much guys. Thank you so much. At yung friend ko na yun, so hindi na rin siya nagpatuloy, nakikita ko, sinicheck ko pa rin yung channel niya.
Kasi lumipat na siya ng work, hindi na kayo magkasama. Pero minsan nagchat-chat pa rin kami at sabi niya, buti ka pa, tumataas yung subscriber mo sa akin. Hindi kasi minsan, hindi na ako nakapag-upload. So, lagi, in-encourage ko siya guys, patuloy mo lang, mag-upload ka na mag-upload. Sabi ko sa kanya. Pero, siguro may rason din siya guys at siguro napagod din siya kasi minsan naman talaga guys, kapag mag-upload tayo ng videos, so minsan walang views. So, kaya dapat huwag tayong mag-expect. Kasi dito sa YouTube guys, it's a long process. So, dapat kailangan mo talaga ng tiyaga, patience, at basta upload ka lang ng upload quality videos at maging consistent.